Tumatawa kong sambit tsaka kinuha ang pagkain at nilagay sa plato. Masaya kaming nagsalo ng aking mga magulang sa hapag hanggang sa magring ang cellphone ni Papa. Namataan ko si Aling Marisa yun. Bigla akong kinabahan. Ano naman kaya ang kailangan ni Aling Marisa kay Papa? Isusumbong ba niya ako? Ilang sandali lang silang nag-usap tsaka nagmamadali niyang tinapos ang hapunan. Maya-maya pa, tumayo na siya at nagpaalam sa amin ni Mama. Kailangan kong umalis. Pupuntahan ko muna si Marisa. Bakit po, Papa? Anong kailangan ni Aling Marisa sa inyo? May bago na naman akong kliyente. Alam mo na, siya ang tagahanap ng kliyente ko. Ako naman ang tagahanap ng sa kanya. Bagong style po ba yan, Pa? Dati kasi hindi naman po kayo naghahanapan ng magiging suki eh. Oo. Alam mo naman si Marisa. Madalas mapagkamalang mangkukulam. Ako naman ang natatawag na albularyo. Paano? Kailangan ko nang umalis, anak, ha? Ikaw na muna ang bahala sa mama mo, ha? Opo, Pa. Ingat po kayo, ha? Sabay kaming tumango ni Mama. Pero isang ideya lang ang pumasok sa isipan ko eh. Susundan ko si Papa. Nang makaalis nga siya, hindi niya alam na sinundan ko siya kaagad. Nagpaalam ako kay Mama. Bigla kasi akong nagtaka sa kung bakit kailangan tumawag ni Aling Marisa kay Papa, gayong hindi naman yun ang ugali ng ginang. Patago-tago ako sa bawat punong kahoy o bahay na madaraanan ko hanggang sa makarating ako sa bahay ni Aling Marisa. Mabuti na lang at hindi nila ako napapansin. Sa likod bahay ako dumiretso. Habang papalapit, napagtanto kong hindi lang sina Papa at Aling Marisa ang naroon. May iba pang tao. Tahimik akong nagtago at nakinig. Maawa na po kayo, Aling Marisa. Kayo lang po ang kilala namin manggagamot na pwedeng tumulong sa akin. Baka naman po pwede nyo kaming tawasin. Ilang araw na po kasi naming tinitiis ang karamdamang ito eh. Nagpabalik-balik na po kami sa doktor pero hindi po nila malaman kung anong klaseng sakit ang meron kami. Hay nako, saan nyo ba kasi nakuha yan? Baka naman may atraso kayo sa ibang tao o nagkasala kayo sa mga engkanto. Parang nabate, ganon. Hindi po, Aling Marisa. Mabuti po kaming tao. Ang totoo po niyan, marami na nga kaming natulungan eh. Sigurado ba talaga kayo sa sinasabi ninyo, Marlon? Isipin mong mabuti para alam namin kung paano namin kayo tutulungan. Sigurado po ako na hindi kami nabate, Mang Celso. Alam mo, Marlon, kung gusto nyo talaga magpagamot, kailangan mong sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman mo bago kayo tatawasin. Aba, wag na wag kayong magsisinungaling sa amin. Kapag may hindi kayo sinabi, lalala ang sakit ninyo. Napangiti ako sa sinabi ni Papa. Literal pa niyang tinakot ang dalawang nakaaway ko. Sana lang wag nilang tulungan sina Marlon at Bonnie. Boses lang nila ang narinig ko pero kabisado ko na yun at sa totoo lang hindi ako makontento. Kaya naman naisip kong mas masaya siguro kapag nasilip ko sila. May maliit na butas naman sa dingding sa may kusina kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Pumasok ako sa loob at doon na nagtago. Aling Marisa, pwede po ba akong makahingi ng tubig? Oo, maupo ka lang dyan. Ako na ang kukuha. Tulungan ko na po kayo. Ay, ako na ang bahala. Napahinga ako ng maluwag sa sinabi ng kaibigan ni Papa. Siguro, malakas lang ang pandama niya at nalamang nandito rin ako sa kusina. Sana nga lang at wag nang maging makulit si Bonnie at maghintay na lang sa sala. Hindi na nga nagulat si Aling Marisa nang makita niya ako sa loob. Kanina ka pa ba riyan, iha? Hindi naman po gaano. Anong ginagawa ng dalawang yan dito? May kakilala raw na nagturo sa akin sa kanila. Umaasa na baka pwede kong gamutin ang babaeng kasama ni Marlon. Nakakadiri nga ang itsura. Wala na ang taglay na kagandahan. Yung balat niya, nagsugat at nagnanaknak. Marami na ngang nana. Sinusundan na siya ng langaw. Talaga po? Hindi ko kasi siya nakita eh. Natatakpan po ang mukha niya ng tela. Ay nako, mas mabuting wag mo nang makita at baka hindi ka naganahang kumain mamaya. Tsaka masama ang amoy ng babae. O siya, mapapahaba ng usapan natin. Magtago ka lang dyan at baka hindi na makapaghintay ang babae at sundan ako dito sa kusina.
Sige po, magtatago lang ako rito. Naghintay pa ako ng ilang sandali bago umalis ang magjowa. Talagang naghanap ako ng magandang anggulo kung saan makikita ko ng malinaw ang itsura ni Bonnie. Tama nga ang sinabi ni Aling Marisa. Nakakahindik ang kalagayan ng dati kong kaibigan. Saglit pa silang magkausap bago tumayo sina Bonnie. Babalik na lang po kami sa susunod na araw, Aling Marisa. Kung talagang hindi pa po pwede sa inyo ang magtawas ngayon, maiintindihan ko po. Salamat sa pag-intindi mo, Iha. Huwag kang mag-alala. Nakuha ko naman ang numero ng cellphone mo eh. Kapag libre na ako, padadalhan na lang kita ng mensahe. Malinaw kong narinig na tinanggihan ni Aling Marisa ang pagpapatawas nila Bonnie. Kahit papano nagdiwang ang kalooban ko. Ngayon, suyurin na nila ang buong lugar hanggang sa makahanap sila ng albularyo o manggagamot na makakatulong sa kanila. Nagpaalam na rin si Papa pagkaalis nila Marlon. Bago pa siya nakalayo, nagmamadali ko siyang hinabol. Pa, hintay po! Oh, anak! Akala ko talaga hindi ka nalalabas sa pinagtataguan mo eh. Ha? Hindi naman po ikinuwento sa inyo ni Aling Marisa na nasa kusina ako ah. Pero paano niyo po nalaman? Naramdaman ko ang presensya mo, Iha. Ang galing! Hindi ko po akalaing may taglay din pala kayong kakayahan na makaramdam ng presensya. Magaling talaga. Lalo na kapag ipapaliwanag mo sa akin ang naramdaman mo nang makita mo sila. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Papa. Hindi naman siya galit pero nakikita ko sa kanyang mga mata na hindi niya gusto ang nangyayari. Sa halip na tumugon ako sa sinabi ni Papa, nagtanong ako sa kanya. Papa, bakit po kayo pinatawag ni Aling Marisa? Ano pong kailangan niya sa inyo? Matali kong kaibigan si Marisa, alam mo yan. At kapag may mga detalye sa kanyang pasyente na hindi pa niya kayang tawasin, kinukonsulta niya ako dahil isang tingin ko lang, alam ko na kagad kung anong klaseng mahika ang tumama sa katawan ng biktima. Oo nga pala, hindi mo pa sinasagot ang mga sinabi ko sa iyo ah. Ang totoo po niya, nakaramdam ako ng kasiyahan. Kasi sa palagay ko, natitikman na nila ang karma na dapat ay pagdusahan nila. Kita ko sa itsura nila Bonnie ang sakit at pagkabahala. Parang ang nabura na ang taglay niyang ganda eh. Sa tingin mo ba, kapag naging ganun siya habang buhay, magiging masaya ka? Alam mo anak, isipin mong mabuti ang sitwasyon. Buntis si Bonnie at si Marlon habang kasama ko siya kanina. May kakaiba akong napapansin. Parang nandidiri na rin siya sa dalaga. Dapat lang naman yun kay Bonnie, Papa. Kasi inagaw niya sa akin si Marlon. Anak, hindi mo dapat sinisisi kay Bonnie ang lahat ng kasawian mo sa pag-ibig. Sa tingin ko nga, dapat ka pang magpasalamat sa kanya. Ano po? Papa naman, wag po kayong magbiro ng ganyan. Tinraidor niya ako. Paano ko pa magagawang magpasalamat sa kanya? Ay nako, sandali, Celso. Ipagtapat mo na nga sa anak mo ang totoo para maintindihan niya ang lahat. Muling pumasok sa loob ng bahay si Papa at naupo sa sofa. Sumunod ako habang nakamasid naman sa amin si Aling Marisa. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila. Kabado kong nilingon si Papa. Pa, may problema po ba? Noong gabing umalis ka para magpunta dito sa bahay ni Marisa, alam kong hindi nawala ang pagtatampo mo sa akin. Hindi mo lang sinabi sa akin dahil may ibang plano ka para maisagawa ang paghihiganti. Paano niyo po nalaman? Pasensya na, Iha. Ako man ay may kaalaman sa ganyang mga bagay pero manggagamot lang talaga ako. Hindi ko kayang kumulam ng tao. Kaya ipinaalam ko sa ama mo ang gusto mong ipagawa sa akin. Ano? Bakit